wait lang. Huwag ka munang mag-scroll. So, magbibigay lang tayo ngayon ng ating word of the day. Siyempre, bago natin simulan yung ating lecture dito sa CBRC Ruas. So, yung ating word of the day, hindi mawawala yon. Okay, so yung pag-usapan natin dito, unang-una, we have the child. Pag-usapan natin yung child at risk, juvenile delinquent, tsaka yung CICL natin or child in conflict with the law. Now, pag sinabi po nating child, tandaan lang po natin, it is referred to a person below the age of majority. So, ibig pong sabihin, ito po ang tao na kung saan hindi po siya pa umabot ng 18. Sa pagkatandaan po natin, yung ating pong age of majority sa Pilipinas ay 18 years old po. Pero bago dumating yung 18 years old, dati po that is 21 years old naman po under ng Executive Order 209. But then, binago po siya under Republic Act 6809, naging 18 years old na lang po siya. Kaya tandaan po natin, pag sinabi po nating child, it is referred to a person below the age of majority. So, ibig sabihin po, ito po ay tumutukoy sa tao na baba sa 18. Ibig sabihin, hindi ka pa umabot ng 18. Okay, now, ito namang tinatawag nating child at risk. Tandaan po natin, pag sinabing child at risk, hindi pa po sila nakagawa ng krimen. Mga bata po ito na kung saan vulnerable or may potential po to commit a crime. Sapagkat example na lang po natin kung ang mga bata na to ay nakatira sa lugar na which is yung bang tipong araw-araw may mga nangyayaring krimen. Araw-araw may nakita silang mga illegal. Di ba? May mga saksakan, may pagnanakaw. So, lagi nila nakikita yon. So, it means ang bata ay magiging child at risk po siya, which means vulnerable to commit a crime naman po siya. Kaya ang ginagawa nating government is ini-intervene po siya para hindi po siya gagawa ng krimen. And syempre, pag sinabi naman po nating juvenile delinquent, tandaan naman po natin, ito naman yung mga minor which is nakakapag-commit na talaga ng krimen. Tinatawag din natin tong juvenile delinquent, tinatawag natin silang juvenile offender, tsaka youthful offender. But then, ang sabi po nating batas, yung word po na juvenile delinquent, yung word na youthful offender, tsaka juvenile offender, ay shaming po pagdating sa bata po natin o sa ating kabataan. Kaya pinoproteksyonan po ng ating pamahalaan yung feelings po nating kabataan. Kaya dumating po yung ating Republic Act 9344 na which is tinatawag naman po natin tong GJWA, Juvenile Justice and Welfare Act, na kung saan doon po ay hindi na po ginamit yung word na juvenile delinquent, youthful offender, tsaka juvenile offender. Ang ginamit na po natin doon is child in conflict with the law or CICL. Kaya pag tinatanong po tayo, ano nga po ba yung child in conflict with the law? Ito na po ang bagong tawag natin kapag ang isang minor ay nakapag-commit po ng krimen. So, ibig sabihin po, ang juvenile delinquent tsaka CICL po natin ay pareho po yung mga minor na nakapag-commit ng krimen. Yun nga lang, yung karaniwang tawag natin dati is juvenile delinquent. Sa bago naman yan is child in conflict with the law under po ng ating Republic Act 9344. Ulitin po natin, pag sinabi po nating child, refer to a person po below the age of majority, as well as po yung mga tinatawag nating a person that cannot fully take care of themselves is considered po sila nating child. Kaya tandaan po natin lagi yan, we have the child at risk, juvenile delinquent, tsaka CICL po natin, child in conflict with the law. Yan po ay under po ng ating juvenile delinquency, under naman po sa era ng criminology board examination. And syempre, huwag po natin kakalimutan kapag po ang ating public officer ay nakahuli po ng minor, ang una-una pong gagawin is release immediately the minor to their custody or the guardian or the parents. Kailangan po natin silang i-release kasi minor po sila. Okay, so yan lang muna sa ngayon. Syempre, ito po yung lingkod, yung Mr. Word of the Day, Emmanuel, the Master Schumann, Villes, Blacalos, CBRC National Lecturer, and RGSL Commons. God bless you all. Have a nice day ahead.